Alamin natin ang latest nga mula sa Senado, ha? Ayan, kay Raymond Dadpaas. Pagbaba ng heightened alert sa Senado nakadepende sa level ng security threat. Ayon kay OSA Chief General Alfred Corpus, Aris number 28. Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Mayor, masusing pag-aaralan ng Senado kung hanggang kailan manatili ang ipinatutupad na heightened security at work-from-home arrangement para sa mga empleyado. Ayon kay retired Police Major General Alfred Corpus na siyang chief ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA, magsasagawa sila ng assessment para tingnan kung kailan ibababa ang heightened alert status. Humingi na sila ng tulong sa iba pang mga law enforcement agencies gaya ng AFP, NICA at PNP para sa validation ng intelligence report na ibinahagi ng NBI na may armadong grupo na nagbabalak manggulo sa Senado. Ito ang naging batayan kaya't nagpatupad ng mas maigpit na seguridad at work-from-home schedule para sa mga empleyado hanggang sa araw na ito. Narito si General Alfred Corpus. Until such time na yun nga, bumaba na yung threat level natin. Right now naman kasi, case lang naman yung diniklara, di ba? So, we're going to make we will assess the situation after. Dahil sa heightened alert status sa Senado ay dumating kanilang batalyon ng mga tawa ng PNP mula sa NCRT o Regional Mobile Force Battalion at mga tawa ng Southern Police District. Sa mga grupong nagsasagawa ng protesta ay tinatanggal na ng Pasay Local Government Unit ang mga tent at mga tarpaulin at mga upuan ng mga pro-Duterte group sa Jose Diokno Boulevard. Ayon kay Luisito Pascual ng Pasay Environment and Natural Resources Office, binigyan sila ng permiso na magsagawa ng kilos protesta mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ngunit ang ginawa nila ay nagtayo na ng tent at wala ng uwian sa nakalipas na isang buwan. Nagiging sagabal na rin ang mga ito sa daloy ng trapiko lalo na at may mga bisita mula sa mga ASEAN countries na nagtutungo sa PICC. Ito si Raymond. Mayor. Sino ba yung identified ba yung grupo ng mga nanawagan na mag-rally dyan sa harapan ng Senado? Ang itinuturo nila, Mayor, mga pro-Duterte groups kasi yung mga yun, kaya daw ang narinig nating kwento dito, kaya daw hindi na umaalis yung mga nandito along Diokno Boulevard. Parang kumbaga sila na yung paunang puwersa para kung may darating, sasali na lang sa kanila. At parang yung narinig natin, Mayor, hanggang dapat ito ay mag-escalate ngayong araw at hanggang bukas kasabay ng June 12 Independence Day celebration. Kaya't ngayon ay binuwag na yung hanay na ito. Hindi naman sila pumalag at dahil sabi nga nabigyan naman na sila ng pagkakataon na magkilos protesta dito, pero ang siste hindi daw kasama doon sa permiso nila yung maglagay ng tent dito, Mayor, at mag-overnight. Bata ilang araw na sila nagrarally dyan, Raymond? Isang buwan na, Mayor. Isang buwan na. Tagal na. Nandyan, nakastay in sila dyan, lakay Raymond. Oo, simula nung nagkaroon ng palitan ng Senate leadership at may mga gulo-gulo na sumunod, nagtuloy-tuloy na ito. Mayor, bagamat hindi naman ganong kalakihan, pero may time na pag may pagsitipon sa Senado, biglang may darating na grupo na sumasama sa kanila. Ayan, okay, at least peaceful naman. Ayan, wala namang gulo ngayon dyan sa Senado. Labas ng Senado. Wala naman, Mayor, dahil napakadami. Tinambakan ng tauhan ng PNP. Makita niyo doon sa mga video, may mga nakarail. Sa bagay, itong barbed wire na ito, mga last pick pa ito nakita natin na inilalagay ng mga tauhan ng Philippine National Police, Mayor of Misalay. Hindi, punta na sila ng MOA. Ayan, magpalamig muna doon. Magmerienda muna doon. Sobrang init pa naman ang panahon. Shopping, window shopping. Window shopping. Ayan, pan-shopping yung talent pay. Magano. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Coming